si Casey eh. Gising pa pero demonyo. Hoy, Narinig yan lagi. hi Casey. Vlog na nga kayo. Uy, paborito kayo dyan. Ba't naman? Nanood si Casey. Hi Casey. Uy, narinig mo. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa dalawang linggo. Ikalabing dalawang linggo sa karaniwang panahon na nagdamang ang apoy ng Jesus. Ang kapayapaan na binibigay sa ating ng Panginoon ay hindi ang uri ng kapayapaan ng biglang mundo. Hindi ito ang kapayapaan batay sa mga kasalusan, pagpapalitan ng pangangailangan, mga salusay na buhaw sa katotohanan, o ng pagpapalitan ng kapayapaan. Ang katigang kapayapaan ay natatamo sa pamamagitan ng Diyos at sa pagpapalitan ng kalooban na biyaya ng Espiritu Santo. Ang kapayapaan ito ay sinusubok sa ating mga puso na nalilisan ng ilang sakit at pagkakahati-hati. Gayunpaman, ito lamang ang uri ng kapayapaan tumatagal. Isang kapayapaan na lahat ay naliligtas at nagpapakahuli. Bilang palalinato ng ating pagdiriwang ang sinalutan ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, ikadalawampung linggo ng karaniwang panahon at nagsasalita si Jesus tungkol sa kanyang nalalapit na pagpunta sa Jerusalem. At sinasabi na doon sa Jerusalem, ako ay ipapako sa krus. At nag-aanad ang aking lalingin, matupad na ito sa aking buhay. Hindi na tayo tinatakot, ngunit gusto man sumama tayo at dinggin ang tinutuloy ng puso natin.
Pagnilayan natin ito at hingin natin ang kanyang pagmamahal upang makita rin natin na nag-aanap din ang apoy ng pag-ibig sa puso natin. Humingi tayong patawad sa mga naging pagkukulang natin. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay natin sa kahirapan ay iyong biligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtibayin na tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kapangyarihan, bigit sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Pagaluhin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong pangako di maalirit na hindi na sumasagit sa isip namin ni panaginip. Iniluluhod namin ito sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggang Magsiupo po ang lahat ng kapilig sa pagpapaayaw ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nang dahil sa pagpapahayag ng katipangalan ng Diyos, si Jeremias ay nakita bilang paglisag ng kapalintunaan, inakti siya ng mga namumuno na nakikinig lamang sa mga bagay na nais ng marinig. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalitaan niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ng taong iyan. Manapay ibig niyang mapahamak tayong lahat. Kaya sinabi ng hari sa Jeremias, kung gayon, gawin niyo sa kanya ang ibig ninyo, hindi ko kayo mapipigil. Pinakikila si Jeremias at dinala sa may palong si Prinsipe Malkias, sinikila ng mga bantay. Matapos talikan ng lubi, inuhubos nila si Jeremias sa palong. Hindi tubig, kundi burang ang laman ng palong, kaya lumubog siya sa puti. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa palong si Jeremias. Maaari mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod. Inuutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at tulong-tulungan nilang iahon sa palong si Jeremias at makamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tutunan. Ako'y nagbitay sa aking Panginoon at pinilig niya ang aking Panginoon. Ang pagtulong mo sa aming Panginoon ay ito. Ang pagtulong ko sa amin, Panginoon, ay gawin. Sa palong madaling na lubhang mapuri, iniahoy na at doon inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at nalipanatag taglay na buhay ko. Ang pagtulong mo sa aming Panginoon ay ito. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bago awit kong pagpuri sa Diyos. Ang bawat mga naksis ay matatakot at sa puong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa aming Panginoon ay ito. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y hindi mo tinatagdag. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka ng pagluhan. Ang pagtulong mo sa aming Panginoon ay ito. Sa ikalawang pagbasa, nararapat na namin tingnan o isang Kristiyano ang mga halimbawa ni Jesus na nanatiling tapat sa amin. Sa ganitong pag-aalaala, ang kaligayahan na nakalaan sa atin ay dapat na magsilbing inspirasyon upang isulong natin ang pakikipaka sa mahirap sa buhay. Ganito sa atin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwangsin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pinipigil sa atin. At tayo buwis talagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakda nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakalulong sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiis ng paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo malumpaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdalang ng inyong dugo
ang pakikitunggalin ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-iusap tayo. Ang tinig ko'y pakikinggan, ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y mapaglinas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggang hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2, 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae. Gayon din ang biyanang babae at ang manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri namin ang Panginoon. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y mapaglinas na ito. Ito yung larawan na ibigay ni Jesus ngayon sa atin, ang apoy. At ang apoy na ito nais niyang mag-alab na sa buong lupain. Ang ibig sabihin ba na gustong sunugin ni Jesus ang ating mundo? Hindi. Yung apoy na sinasabi niya ay yung alab ng pagmamahal na mayroon tayo. Pagmamahal, hindi yung pagmamahal natin, kundi ang pagmamahal ng Diyos na atin. Ano ang kaibahan ng pagmamahal natin at ang pagmamahal ng Diyos? Ang pagmamahal natin ay para sa ating sarili lang. Pero ang pagmamahal ng Diyos ay napupunta para sa kapwa natin. Mayroong pagbibigay ng kanyang sarili para sa iba. Hindi para sa kanya, kundi para sa iba. Hindi upang sulungin tayo, kundi upang ibahagi sa atin ang isang napakahalaga sa kanya, ang buhay na wala hanggan. Biruin mo, yan ang gusto ng Diyos. Yan ang gusto ni Jesus. Kaya si Jesus, sabi na, pupunta na ako sa Jerusalem at doon ay ipapako nila ako sa krus. Hindi siya nananakot sa atin ang sabihin niya, sumunod kayo sa akin. Sumulat kayo sa akin. Hindi niya sinasabi, mamatay din kayo. Hindi niya sinasabi kayo. Kundi, pag-alab ginawa sa puso ninyo ang pagmamahal ng Diyos. Alam niyo, kapag yung pag-aalab na ito ay nagmumula sa iba, para ba nang pinipilit tayo, pwede natin hindi. Pero kapag ang pag-aalab na ito ay nandoon sa loob natin, kahit na anong gawin natin, pilit na pupunta yan sa atin para magawa tayo natin kayo, para ipinulak na tayo. Sabi nga ni Jeremiah, si Jeremias dito sa unang pagbasa natin, ano ang sabi niya? Ang sabi niya ay, pag ako'y nagsasalita tungkol sa
salita ng Diyos. Parang tinutuya ako. Pinauusahan pa ako. Siya pa ay tinatapon doon sa balon na butik lang ang laman at hayaan ng siya mamatay. Mayroon lang sa lakas kanilang loob na sagutin siya, ipulit siya ng itaas. Sabi niya, kung pwede nga lang, hindi na ako magsasalita tungkol sa salita ng Diyos. Pero sabi niya, hindi ko kaya. Bakit? Kasi parang may apoy na nagdulungan sa loob ko, nagtutulak sa akin, gawin mo ang salita ng Diyos. Sabihin mo, ibahagi mo sa iba. Meron yung udyok na nandulungan sa puso natin, na parang hindi tayo mapapakalik hanggang hindi natin ginagawa yung udyok na ito na nagmumula sa puso natin, lalo na kapag ito ay nag-aalab, umaapoy sa pagmamahal ng Diyos. Pakita natin ito para i-take example nito kay Moises. Si Moises, alam nyo, siya ay mula ng bata siya dahil nga pinagbabawal na ang mga anak na lalaki ng mga Hebreo. Ano ang ginawa ng nanay niya para mailigtas siya? Ilagay siya sa isang basket at pinalutang sa ilog. Pagkatapos doon, napagpag ang basket na ito doon sa paliguan ng prinsesa ng Egypto. At kinuha ng prinsesa, pinalaki at narugan parang kanyang sariling anak. Doon mo yan. Lumaki si Moises, parang akala niya siya ay Egypto. Hindi niya alam na siya ay Hebreo. Pero nung siya ay malaki na, nakapag-aral na siya, at siya ay prinsipe ng Egypt, ano ang kanyang ginawa? Ginawa niya ay nagbibot-sibot siya sa kanyang paligid at nakita niya ang isang Hebreo na pinarusahan ng isang taskmaster. Nilalapit ko pa siya, matanda na. Ang sabi niya, hindi ako mapakali. Bakit niya pinarusahan ang isang Hebreo? Bakit niya ginagawa niya sa kanya? Kaya pinuntahan niya, ipinagtanggol niya yung Hebreo. Ano ba niya yung Hebreo na yun? Ako ay isang Egyptio, sabi niya. Prinsipe ako ng Egypt. Bakit ako hindi mapakali pag nakikita kong napapausahan? Ano ba daw sinasabi niya? Mayroon akong ugnayan sa taong iyon. Hindi ba niya alam na siya rin ay Hebreo? Pero bakit sabi niya, may apoy sa loob ng puso ko, nagsasabi, ipagtanggol mo ang taong iyon. At pinagtanggol niya, hindi na naintindihan. Bakit? Bakit ba yung apoy sa loob ko? Sabi niya. At siya ay tumakas kasi ayaw niya mapausahan ang katulad sa kanya ay namatayan. Tumakas siya. Baski ang buong disyerto nilakbay niya. Nagpunta na siya sa Libya. At doon sa Libya, nag-isip nilang ang buhay niya. Hindi na siya prinsipe. Nagtrabaho siya. Nagkaroon siya ng asawa, doon na anak. Parang nakalimutan na niya yung apoy na nandoon sa puso niya. Pero nagpapasul siya, nakita niya sa bundok, mayroong isang apoy doon sa isang halaman. At ilang oras na, parang hindi natutupok yung halaman. May nag-aapoy palagi. Pinuntahan niya. At dito, nakita niya yung apoy na nandoon sa puso niya ay nag-aalap doon sa apoy na yun at nagsalita sa kanya. Sabi ng apoy na yun, the burning bush, ano sabi niya? Nakita ko ang paghihirap ng aking mga tao. Narinig ko ang daig ng mga tao iyon. Sabi niya, parang ganun din ang nilalaman ng puso ko kung bakit ako ay gusto kong ipagtanggol ang mga Hebreo. Narinig ko rin ang hinain ng mga Hebreo. Nakita ko kung paano sila naghihirap.
Yung apoy na nandoon sa puso niya ay ang apoy na nagmumula sa Diyos. At ito yung dapat pakinggan natin. Hindi lamang tayo easy lang. Hindi lamang sabihin natin, cool lang ang buhay, simple lang, tahimik. Kundi meron tayong pagsasabi, kung naririto ko yung nararanasan ko yung apoy sa loob ng puso ko, gagawin ko ang lahat. Kahit hindi ako utusan, ako'y gagawa ng paraan para ipangayag yung pagmamahal na nandudoon sa loob ng puso. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kahit na nangangahulugan ang kanyang mamatayan ang pagpunta niya sa Jerusalem. Nagdadalak siya kasi gusto na niyang tuparin ang nilalaban ng apoy sa loob ng kanyang puso. Nais ng Panginoon sa atin, gawin din natin. Alam niyo, kung minsan sasabihin ko sa inyo, yung malasakit ninyo sa inyong mga kapatid, sa asawa, sa anak, hindi nyo sinasabi niyang compassion. Kasi you care, may love and concern sa kanila. Pero yung bang makita mo rin sa isang hindi mo kaano-ano, makita mo rin sa mga taong parang totally stranger sa iyo, na sinasabi mo, mayroon din akong malasakit para sa kanila. Kung mayroon ka nararamdaman na ganoon, you stand up for peace. At yun ang dapat natin yung bang palabasin sa atin, mag-alam sa ating puso, yung pagmamahal at pagpapakita ng pagkalinga, hindi lamang sa mga mahal natin sa buhay, pati yung mga totally hindi natin kakilala sa buhay. Para ba yung sinasabi mo na sa iyong sarili, parang anak ko na yun, parang kapatid ko yun, parang yung mga magulang ko na yun. Alam niyo si Jesus, ganyan din. Nung nandoon siya sa bayan ng Naim, ay nakita siyang libing. At ang libing, nandoon ang nanay na balo. Balo na lang, ay inilibing pa niya ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Ano mangyayari sa kanya? Sabi ni Jesus, sa kanyang puso at kalooban, ang nanay ko kaya, pag mamatay ako, anong mangyayari sa nanay ko? Kaya nga, hindi niya na ano-ano yung balong babae. Pero dahil nakikita niya, ano mangyayari sa nanay ko? Kung ako'y mamamatay, pupunta na sa Jerusalem para ipatayin siya sa mga Roman. Ano sasabihin niya? Sabi niya, nararamdaman ko yung nararamdaman ng bali niyo. Yung ba, may compassion ka. May apoy na nanduloy sa puso mo na sasabi, parang nanay ko na rin. Di ba kayo kumisan? Makikita ninyo, ngayon kayong isang babae na gulo-gulo. Ngayon kumisan, naantay sa puso ko. Parang yung nanay ko na rin. O kaya isang batang palaboy-laboy at sabi nyo, ay, parang anak ko na yun na. Nandudoon na aantik at magtutulak sa inyo para gumawa ng mabuti para sa kanya. Alam niyo, mayroong isang tao noon, mayaman siya, at ang sabi niya sa akin, Father, kapag ka nakakita ako ng mga batang nagtitinda ng bulaklak, nagtitinda ng ketli, nagtitinda ng kahit na ano doon sa bangketa, naala-ala ko ng bata ako. Sabi niya, parang ako yun. Alam ko kung paano magutom ang mga batang nagtitinda ng palit sa kalsada. Nagtitinda ng ketli, nagtitinda ng kahit na ano, kahit tubig, nagtitinda ng bulaklak. Kaya sabi niya, hindi ko matiis ang aking sarili na magbigay. Kausapin sila, bibigyan ko sila ng tulong. Yan yung apoy
na nagtutulak sa atin. Walang sino man nagsasabi sa atin sa labas na tulungan mo sila. Pero may magsasabi sa iyo mo, tulungan mo sila sapagkat nakikita mo lang ang iyong mga anak sa kanila. Nakikita mo ang iyong magulang sa kanila. Nakikita mo yung mga kaibigan at mga mahal sa buhay mo sa kanila. At yan ang dapat natin bigyang pansin. At yan ang sinasabi ni Jesus, sana mag-alab na sa puso ninyo ang apoy ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid natin ganda, paano natin magagawa ito? Dalawang bagay. Para madaling tandaan, ginawa ko simple lang. Ang una ay ang pagdadala. Ito yung translation ko tuloy, sinasabi ko na sa pagdadala, ito yung attitude natin. Paano mo dinadala yung apoy na yun sa pagmamahal ng Diyos sa puso? Yung ba, mayroon kang malasakit sa kapwa. Pero tignan mo sila. At tignan mo kung paano mo nakikita yung mga anak ko, kung paano nakikita yung mga mahal mo sa buhay. Na kung hindi nangyari mga yun sa inyo na kayo ay umulan, siguro katulad din kayo ng mga bata o mga magulang na nandudoon sa kalsada. Kaya nga, nasa pagdadala, attitude natin, huwag tayong nagmamalaki yung attitude na maging mapagpakumbaba. Yan ang una ang ating pagdadala ng pagmamahal. Ang pangalawa ay ang ating pagdadalahin. Meron tayong pagdadalahin. Inilalagay natin ang ating apoy sa puso natin, sa paanan ng Panginoon Diyos. Tingnan natin yung apoy ng pag-ibig ng Jesus sa Sacred Heart na nag-aapoy ang kanyang puso. Ibinadala natin sa pagdadalangin natin ang alam din ng pagmamahal natin. Una, pagdadala. Pangalawa ay pagdadalangin. Kaya nga, yan simple para manatiling nag-aalab ang apoy ng pagmamahal ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Naway, tulungan na tayo at pag-alab na ang pagmamahal na ito sa puso natin. Sa attitude natin, sa pagdadala natin ng mga ito sa ating pagpapakumbaba at sa ating pagdadalangin, naway ang Panginoong Diyos, tulungan niya tayo mag-alab na sa puso natin ang pagmamahal na ngayon lang tayo sa Diyos. Tumayo na tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga pangalaman sa lahat, na may gawa ang lahat at lupa. Sumasampalataya ako ng Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinangako sa kamay ng Diyos. Pinagpakasakit ito sa Pilato, ipinako sa krus na matay at ibigay. Nanawa sa kinalaman ng mga tao, nang may tatlong araw ang buhay ng Diyos. Umakyat sa langit, naluluklos sa kanan ng Diyos sa mga kamay sa lahat. Doon ang bumulang dito at hukom sa nabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya ng amor sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katoliko, sa asamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na wala hanggan. Amen. tulad ng mga naunang nagpatutuo sa kanilang pananampalataya, dumalangin tayo sa amang mauwalin, na huwag tayong panghinaan ng loob na mabuhay bilang mga tapat na tagasunod ni Kristo. Buong tiwala tayo ng manalangin, Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Maging sandigan nawa ng pananampalataya si Francisco ng ating Santo Papa, mga obispo, pari at diakono. Maging kabay nawa sila tungo sa liwanag sa gitna ng paghihirap
at pagpapabaya sa kasalukuyan ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, hinihin mo ang aming panalangin. Para sa mga opisyal ng pamahalaan, maging tapat nawa sila sa kanilang mga adhikain upang maisakatuparan nila ang kanilang mga sinumpaan tungo sa mas ituunlad ng ating pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, hinihin mo ang aming panalangin. Ng pag-asa, matuto nawa silang lumapit kay Kristo na may pusong naglalagablab sa pag-ibig para sa ating lahat. Manalangin tayo. Panginoon, hinihin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan na nananais sumunod kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapari, buhay religyoso at pagiging misyonero. Patuloy nawa silang manindigan sa kanilang mabuting nangarin kahit pa nasa gitna ng mundo na nagkakahati-hati. Manalangin tayo. Panginoon, hinihin mo ang aming panalangin. Naway laging manguna si Jesus sa ating katapatan sa gitna ng popularidad o material na bagay. Manalangin tayo. Panginoon, hinihin mo ang aming panalangin. Isama po natin sa ating panalangin ng pagsalamat ng pagbibigay buhay sina Aaron Fernandez at Arvin Wilfred Ogot. Manalangin tayo. Panginoon, hinihin mo ang aming panalangin. At para po sa kapapayapaan ng kaluluwa nila, Antonio Modesta, Leonardo Demoloan, Remedios Pagal, Melodina Palomo, Sinita Exala at Angelo Onofre. Manalangin tayo. Panginoon, hinihin mo ang aming panalangin. Ama namin, hinihin mo ang mga pagsamo ng iyong sambayanan. Biyayaan mo kami ng puso naglalagablab sa pag-ibig upang tuluyan kami makasunod sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Kristo ang Panginoon. Amen. Sumayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin mo ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga ama sa kapangyarihan na alam sa ating mga pangkama at sa buong kasayanan ng Diyos. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain sa iyo na binigay para kami maging marapat
na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ibinasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Maraming salamat. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay ating pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa namin maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad namin magbago ang pinanghas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para aming masakit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa langitan, kami nagbubuti sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, ikaw ang hanggan sa ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpilis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa inyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong inarapat na tumayo sa harap mo para manglingkod sa iyo.
Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na Obispo at ang tanang kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapangin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Tayong lahat ngayon magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo,
o sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumunod. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga nakikisa sa piling na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit kung isang salita mo na ako ang gagawin ako.
Magsitayo po po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin na kami ay maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang palaging aming kaparis. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang amen. Magsuko po lahat at hangit sa ilang panalangin. Magandang hapon po. Malapit na ang karawan ni Maria. Ano kaya ang inahanda mong regalo? Ang Garden of Prayer malugod po kayong inaanyayahan sa kaarawan ni Maria. September 8, Linggo. Ang ating pagdiriwang po ay gaganapin natin pagkatapos ng misa ng umaga. At ang ating tema ngayong taon ay MMK ni Maria. Hindi po MMK ni Sharo Santos ha. Ito po ay ang masagana't maligayang kaarawan ni Maria. Magkakaroon po tayo ng konting program at palaro po sa ating lahat. Sana po ay maging tunay na masagana't maligayang ating magiging pagdiriwang ng kaarawan ni Maria. Kaya po, nais po namin hingi ng inyong tulong sa mga kakailanganin natin sa September 8. Maaari po tayo magbigay ng cupcake or cake, bulaklak, at papremyo po para sa mga palaro o kahit anong halaga po na kaya natin ibigay. Alam po namin na hindi niyo pababayaan ang garden. Kaya po, ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami sa mga mag-donate. Malapit na po ang kaarawan ni Maria. Ano kaya ang ihahanda mong regalo? Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Magsitayo po po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Pumali tayo sa kapayapaan ni Kristo. salamat sa Diyos. Hi, Casey. Hi, Casey.